Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon. Ito yung viral news kahapon. Ito ay tungkol sa Iran at ang kanilang bagong supremo. Ito yung anak ni Ali Khamenei na si Mujtaba Khamenei. Hindi ito ayatollah. Si Ali Khamenei ay isang ayatollah. Ibig sabihin ay religious leader ang ayatollah. Ang kanyang anak ay hindi. Pero ito nga ang malaking tanong, bakit ginawa siyang supreme leader, ikulang siya sa karanasan at hindi lang yan, hindi nga siya isang ayatollah. Kaya ito ang video atin panoorin courtesy ng The Billionaire Channel. Na ang bagong supreme leader ng Iran, kapalit ng nasawing si Ali Khamenei. Si US President Donald Trump naman, minaliit ang epekto ng gera sa Iran sa presyo ng langis sa global market. Narito ang agenda report ni Francis Colve. May bagong supreme leader na ang Iran at isa rin itong hardliner. Siya si Mojtaba Khamenei, anak ni Ali Khamenei na napatay sa unang salbo ng airstrikes ng Amerika at Israel laban sa Tehran. So, hindi Khamenei. Kahit sa Indian News Channel, Khamenei yan. Mojtaba Khamenei, anak na pangatlo yata ni Ali Khamenei na isang ayatollah. Dapat ayatollah kasi ang talaga ipapalit na supreme leader para kumpleto ang kanyang kwalifikasyon sa pagiging supremo. Kasi kung supremo ka na hindi ka isang ayatollah, hindi ka isang religious cleric, ay kulang na kulang, di ba? Pero ang rason daw bakit kinuha ito ng inner circle, bakit siya ginawang kapalit ng supremo, dahil nga meron daw hiling bago mamatay yung supremo, last will, na yung kanyang anak na si Mujtaba ang ipalit sa kanya. Nako, parang continuation lang, no? Parang walang magbabago sa Iran kapag ganito rin na anak niya. Kasi puro revenge ang iniisip nito, revenge ng revenge. So wala talagang mababago sa Iran, kaya si Donald Trump ay ayaw na ayaw dito. Sabi ni Donald Trump, it won't last long. Basta hindi daw sasang-ayon sila, it won't last long. Of course naman, anak yan eh. Meron ngang mga nabalita sa noong nakaraang linggo na deadball na daw to eh. Hindi lang pala Pilipinas ang may fake news nyo. Meron din palang fake news sa labas. Natamaan doon ng bomba. Hindi, buhay pa yan. Nandyan, no? Si Mujtaba Khamenei. Well, isa daw ito sa advisor ng yung nangyaring massacre na 30,000 yung namatay. Ito yung advisor, ang anak niya. 56 anyos to eh. Matanda na to, hindi to bata. At meron siyang pananagutan sa taong bayan. Dahil siya yung parang runner, advisor, kanang kamay ng kanyang ama na si Ali Khamenei. Tungkol doon sa execution ng 30,000 plus na Iranians. Noong protest, noong nakarang buwan. Okay, so balik tayo sa balita ng Billionaire Channel. Maaaring ikagalit lalo ito ni US President Donald Trump dahil una na niyang sinabi na dapat aprobado ng Estados Unidos kung sino man ang susunod na mamuno sa Iran. Nasa ikasampung araw na ang sigalot sa Middle East. Noong 1970s, ang Iran ay isang monarchy government, parang British, parang UK, na ang kanilang leader ay mga hari. Kaya mayroong pangalan na Prince Reza Pahlavi. Yun yung dapat magiging hari dyan eh. Pero dahil sa nagka-revolusyon at akala ng mga Iranians na maganda mamahala itong Khamenei, nagkamali sila sa kanilang pinili. Kaya si Prince Reza Pahlavi, yan ang unang tinitingnan ni Trump dahil mayroon nga itong mga followers. Meron itong mga tauhan sa Iran, hirap naman ang maglagay ka dyan ng hindi kilala, di ba? Kaya okay na para sa akin itong si Reza Pahlavi, si Prince Reza Pahlavi, kasi kilala na siya ng international community, kilalang kilala na isang prinsipe noon. At
May mga tauhan din siya diyan na loyalista sa Iran. At hindi lang yan, siya ay pro-Amerika o pro-British. Kasi naging koloni yata ng British, koloni ang Iran noon. Kaya nga noong 1960s, 1970s, ang Iran ay parang Dubai. Parang Western world ang Iran. Kung saan kapag naliligo sila sa beach, ay pwedeng mag-bathing suit yung mga babae. Parang ganun parang Western na Western, pero nang pumasok itong Ayatollah Ali Khamenei, ay nagbago ang lahat. Ang mga babae ay naghijab na. Bawal nang magsuot ng sexy. Kaya yun yung nangyayari. Okay, so tapusin na natin ang balitang ito. Walang humpay pa rin ang pagbomba ng US at Israel sa military facilities ng Iran, kabilang ang mga drone base. Tinarget din ang ilang oil depot. Dahil sa gera, nasa higit $100 per barrel na ang presyo ng langis sa global market. Ang per liter ng gasolina, lalo na ang diesel. Ang mahal-mahal ng diesel, umabot na ng 80 per litro. Kaya meron talagang epekto yan. Kaya sabi ng Congress, American Congress, na dapat madaliin na ni Trump pagtapos ang gera. Kasi malulugi ang world economy at pati Amerika malulugi diyan. Dahil na-interrupt na yung negosyo dahil sa problema ng langis. Kasi Russia ang yumayaman ngayon . Sa Russia na kumukuha yung mga yung mga barko, hindi na diyan sa Hormuz. Dumadaan kasi sa Hormuz ang galing ng Egypt, ang galing ng Saudi, ng Qatar, ng Dubai, ng Kuwait. Dumadaan diyan sa Hormuz, kaya binubomba kasi yan ng Iran, ang mga barko diyan. Kaya ang nangyari, si Putin ang yumayaman sa Russia dahil doon bumibili ang mga negosyante ng oil. Doon na pumupunta ang mga barko dahil medyo safety doon kumpara dito sa tinatawag na Red Sea o itong Hormuz. Nako, may prediction na kung tatagal ito ng 1 buwan, ang epekto ng 1 buwan ay 3 buwan sa ekonomiya. Isipin natin tataas ang bigas, nagtaasan na nga ang bigas, presyo, gasolina. Sabihin natin 1 week from now matapos tong gera, pero ang mga negosyante ay itong kanilang mga presyo ay hindi nila binababa. At ibaba nila yan kapag may utos na ang ating presidente. Yan ang problema sa negosyante natin . Sabado pa lang last week, nagtaas na dito ng gasolina. Dapat Martes pa, di ba? Ngayong araw na ito magtaas ang lahat ng kumpanya ng langis sa Pilipinas. Pero ang nangyari, very advance. Ngayon kung i-announce naman ng ating Pangulo na okay, balik na sa dating presyo ang gasolina, ang gagawin naman ng mga negosyante ay hindi nila yan ibabalik kaagad. Patatagalin muna nila ng 1 buwan hanggat walang notice sa gobyerno, ay hindi nila ibaba yan. Kasi triple ang kita nila . Sobrang naman itong mga negosyante. Imbis na tumulong sa taong bayan, ay lalong pinahirapan nila, mga hayop. Hayop din itong mga negosyante ng bigas, tsaka gasolina. Tinaasan lahat . Iwan ko lang ang asin kung tumaas din ang presyo. Wala namang problema sa asin, ibibilad lang sa init ng araw, asin na . Okay, so anong masasabi niyo dito mga kababayan sa anak ni Ali Khamenei? Ano kaya sa palagay niyo ang progreso ng Iran kapag yan ang magiging supreme leader muli ng Iran na isa pa ring Khamenei? Okay, pag-i-comment na lang sa ating comment section. Ako magpapaalam na, maraming salamat sa aking avid followers at sa aking mga visitors. Bagong bisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated at malaking tulong. Ako'y magpapaalam na, maraming salamat.